walking with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back. It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Siyempre ko ako naman ang tatanungin nyo, chillax lang tayo ngayon dito sa bahay. Hindi tayo pumunta ng school today kasi nga parang feeling ko wala naman akong gagawin doon. So, kasi tapos naman na yung klase, pwede naman nang hindi pumunta. Kaya lang pupunta lang ako doon dahil may mga activities pa. Katulad sa Friday, may sports day. So, pupunta ako doon. Pero, pwede din namang hindi. Pero syempre, piliin mo nang pumunta kasi syempre para support na lang doon sa sports day. And then, may mga ilan pa akong gagawin dahil ipapasa doon sa director. So, pwede naman gawin sa bahay. Tapos, pagtapos ka na, pwede mo isubmit. Kaya lang, pwede din naman sa school, mas bongga. Hindi lang ako pumunta ng school today kasi umuulan. Ang kulimlim ng panahon. Tingnan nyo guys, grabe. Oh. So, yon. So, kaya dito lang ako. Mas gusto ko dito para hindi na tayo mabasa. Charot. So, yon. Para, alam mo yon, safe din sa pamasahe. So, kailangan na natin magtipid kasi wala na tayong work. Di ba? So, yon. So, kamusta naman ang araw ninyo today? Sana lahat kayo ay nakapagtanghalian na ng bonggang-bongga. Ako naman ay okay naman. Nakapagtanghalian naman na ako. At ang ulam nga namin today ay chicken. So, yan. Chicken soup. Tamang-tama kasi umuulan. So, ang sarap. Tapos maasim-asim na maangang-anghang. Ganon. So, ang chika natin today, sabing ganon, si Atisa Manalo daw, hindi daw mananalo ng Miss Universe Philippines. Sabi ng mga ilang tagahanga ng ibang kampo. Dahil daw, mahina daw ang comm skills, hindi daw ganun kagaling mag-English, tapos nanginginig-ginig daw yung boses, hindi daw ganun ka-confident, mga ganon yung sinasabi nila. Ako naman, kung ako naman ang tatanungin mo, si Atisa Manalo naman, siguro naman dito magpa-first runner-up sa Miss International kung hindi siya magaling, di ba? So, may substance naman yung mga sinasabi niya. Alam nyo guys, gusto ko lang din ipaalala, hindi natin basihan ang isang pagsalita ng English or maging magaling sa pagsalita ng English para masabi natin matalino ang isang tao. Ayan ay communication na pang-international na pwede natin i-connect para sa ibang mga taga-ibang bansa. Pero hindi ibig sabihin na, ay naku, ang galing-galing niya na mag-English, ay matalino na yon. Ay, hindi marunong mag-English, hindi na itong matalino. Wag ganon. Siguro doon tayo mag-base kung ano ba yung substance ng sinasabi ng isang tao. Yung lalim ng sinasabi ng isang tao. Mapatagalog pa yan o mapa-English yan. Kasi marami nga magaling mag-English, wala naman substance yung sinasabi. But, ang magaling magsalita ay yung kung paano niya sasagutin yung mga Q&A, kung ano ba ang pananaw niya doon sa mga tanong, sa mga nangyayari sa paligid. Siguro, yon ang importante sa isang beauty queen, kung makakasagot ba siya, mapatagalog man to o mapa-English. Ngayon, pag nagtagalog to, huwag naman natin sabihin mahina ang isang tao. So, alalahanin natin ang salita natin ay Tagalog. So, walang masamang magtagalog at hindi rin problema kung hindi ka marunong mag-English. Basta ang importante ay marunong kang umintindi at kaya mong sagutin kung ano yung tanong. And then ako, sa nakikita ko naman kay Atisa Manalo, malaki yung tsansa para manalo ng Miss Universe Philippines. Sobrang laki guys. Siya yung masasabi mo na isa sa mga tinitignan talaga na pwedeng maging Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Isipin mo na lang, ang tagal-tagal nating hinintay si Atisa Manalo. Bakit noon mga panahon na yon gustong-gusto natin siya sumali sa Miss Universe Philippines at paulit-ulit natin nire-request to, di ba? Kasi tayo mismo, naniniwala tayo noong lumalaban siya sa Miss International during nung time na yon, naniniwala tayo na dapat si Atisa ang manalo. Si Atisa dapat yung panalo nung time na yun sa ipinakitang performance, galing ni Atisa sa entablado. So kung ako ang tatanungin ninyo, mas gusto ko talaga siyang bumalik dito sa Miss Universe Philippines para, alam mo yun,
para for another chance to her na baka naman kasi kaya hindi siya nanalo ng Miss Universe, ng Miss International during time nung 2018 dahil baka isa siya sa magiging Miss Universe natin. Malay ninyo, di ba? So, yun yung dahilan. But kung ano man yung dahilan neto, ay nandirito ngayon si Atisa Manalo para sa ikalawang chance niya na ipakita sa atin yung kakayahan niya pagdating sa mundo ng beauty pageant. So, hindi tayo binibigo ni Atisa. Nakita natin yung styling niya, sobrang kabog na kabog. Nakita natin kung paano siya gumalaw ngayon dito sa competition. Talagang masasabi mo, panalo naman. Yung mga eksena, yung mga galawan, yung mga nakikita mo sa kanyang styling, talagang winner na winner. Kumbaga, masasabi mong winner kasi talaga lagi siyang may pasabog at take note ha, wala kang masasabi na ang pangit ng itsura dito ni Atisa ngayon, walang ganon. So siguro napipintasan na lang si Atisa dahil ayaw kay Atisa or hindi nila bet manalo si Atisa. But nire-respect ko naman yung mga taong yun dahil opinion nila yon. Kaya lang gusto ko din maipaintindi sa lahat na ang isang Atisa Manalo ay lumalaban ng todo-todo dito sa competition at nakikita naman natin talaga yung transformation niya day by day. Kumbaga, aminin mo man o hindi, matutuwa ka talaga sa kanya kasi parang wow, may binubuga naman pala sa laban, di ba? At nakita mo naman yung talagang eksena niya na ibinibigay. So, yun yung advantage kay Atisa Manalo. So, pwede bang matalo si Atisa Manalo dito sa competition ng Miss Universe? Oo naman. Pero hindi siya matatalo dahil hindi siya magaling mag-English o hindi siya marunong sumagot sa question. Siguro matatalo siya dito dahil malalakas din naman din talaga yung kalaban ni Atisa Manalo. Siguro ang unang-unang dahilan na nakikita ko dyan kung bakit siya matatalo dahil hindi niya destiny. May nakalaan sa iba. And then pangalawa, siguro yung masasabi mo din na malakas din talaga yung ibang kandidata. Kaya nga ang ginagawa ni Atisa Manalo ay pinag-iigihan niya ng husto yung kanyang laban dito sa Miss Universe Philippines para kahit anong mangyari, di ba, na at least ginawa niya yung best niya sa competition para wala siyang pagsisiyan at the end of the day. Kumbaga, doon siya, alam niya sa sarili niya na pwede siyang matalo dito, pwede din namang manalo. Basta gagawin niya lang yung makakaya niya para masungkit niya yung corona. Hindi yung gagawin niya lang yung makakaya niya dahil naniniwala siya na ang panalo dito. Hindi. Kumbaga, binibigay niya yung best niya day by day para walang sisihan. So, ayun, possible naman na pwede talagang masungkit, pwede din namang hindi. So, ayun yung kay Atisa Manalo. Kasi sinabi naman niya yun sa interview niya na talagang ginagawa niya yung best niya, yung makakaya niya. At nandoon siya sa punto na talagang ibinibigay niya na yung lahat para sigurado siya dito sa competition. So, yun. Kaya sa mga nagsasabi diyan na ako, mahina naman si Atisa Manalo sa English or hindi naman maganda magsalita ng English, guys. Hindi yun ang basihan. Tingnan na lang natin yung performance level ng isang kandidata at kung paano siya sasagot doon sa mga Q&A na ibabato sa kanya at kung paano niya i-present yung sarili niya sa coronation night. So, yun yung abangan natin kay Atisa Manalo. And then, tulad nga ng sinabi ko, si Atisa Manalo, manalong matalo, she's open. So, nandoon siya sa part na ibibigay niya lang talaga yung best niya para walang sisihan. At nakikita naman natin na talagang porsidido yung determinasyon at talaga ginagawa niya yung lahat ng kanyang makakaya. So, yun ang abangan natin sa May 22 kung siya nga ba ang tatanghaling bagong Miss Universe Philippines. Kung ako tatanungin ninyo ha, pwedeng-pwede dahil pwedeng si Atisa Manalo makipagsabayat sa mga malalakas. Pwede si Atisa Manalo ay ipadala sa Miss Universe kasi talagang makikita mo naman yung ganda din ni Atisa ay kaya namang sumabay sa mga Latina at kaya makipagkabugan sa kahit sino na lumalaban ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Diba? So yun. So malaki yung laban, malaki yung chance ni Atisa.
hindi lang siya basta-basta kandidata, kundi talagang masasabi mo, isa siyang magaling na kandidata ng Miss Universe Philippines. At totoo yun, legit yun, kasi nakikita mo naman talaga yung lahat ng effort, nakikita mo yung lahat ng kung paano siya nagta-transform, nakikita mo na ginagawa niya yung best niya. Kaya nakakalungkot doon sa nagsasabi, naku, si Ate Isang Manalo hindi naman magaling, grabe naman kayo. So, yun. So, guys, basta laban lang. Alam ko magagaling din yung ibang kandidata na lumalaban dito. So, yun guys. Kayo guys, ano guys ang masasabi nyo sa pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Basihan nga ba ang pagsasalita ng English para masabi natin na magaling ang isang kandidata? So, yun guys. Ano guys masasabi nyo dyan? So, guys, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.